Magandang gabi, Pilipinas, and welcome to The Doctor's In. Minsan nating nakasama dito sina Dr. Eric Taya, Dr. Lyndon Lisuy at Dr. Israel Pargas. Ngayon naman, isa na naman bagong muka ang ating mga kasama. Please welcome Dr. Rio Magpantay. Doc, welcome po sa show namin. Maraming salamat, Janice. Alam mo, ako'y natutuwa at napabilang ako sa mga magagaling mong co-host. Mga kaibigan ko lahat yung mga nabanggit mo eh. At ako'y natutuwa. Tuwang-tuwa talaga ako dahil I'm now here, finally, fulfilling my dream of being with you, of course, and of course, dealing with a lot of our televiewers about health. Yes, of course, mag-enjoy po at marami pong matututunan ng ating mga guests. Glad to have you with us and sana mag-enjoy ka kasama kami. So mga kababayan, tumutok dahil ang ilang mga katanungan, bibigyan linaw sa ilang saglit lang. Ako po si Dr. Rio Magpantay. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na! Simula na! Kumonsulta na! Dahil dito, laging The Doctor is in! Nandito na naman po tayo sa segment na Doc Pakisagot. Kasama natin si Doc Rio. So Doc, ang unang question is, paano pa mas mapopromote ng kagawaran ng paggamit ng generic medicine? Generics medicine. Kahit naman ano siguro ng programa, dalawa ang kailangan natin. Una, promosyon. Pangalawa, communication. Ngayon kasi hawak ko rin yung health promotion and communication service. So, ang gagawin natin, dapat gumawa tayo ng mga IEC materials, information, education, communication materials, na dapat tama. Dapat yung channel din na paglalagyan natin ng mga materials na to, dapat maibigay natin ng maayos. We have to talk to the people. We have to tell them na ganito ang generics medicine. Ito ang tama na dapat nating ginagawa. Ito ang tama na dapat nating pinapakinggan. Ito ang tama na dapat nating sinusunod ayon sa payo ng kagawaran ng kalusugan. Next question po is, tumataas ba ang incidence ng obesity sa bansa? Alam mo, Janice, sa aking mga datos na nakalap, mukhang tumaas eh. Tumataas pa rin ang obesity dito sa ating bansa. Noong 1993 kasi, meron tayong 16% among adults. Subalit ngayon, 2013, wow, laki naman. 2 years ago, no, meron ng 33%. So, ibig sabihin yan, tumataas talaga. Among adults, hindi lang sa adults, pati sa bata. Kasi between 0 to 5, from 2%, naging 5% naman sa kasalukuyan. Sa tingin niyo po, ano po yung dahilan kung bakit tumataas yung incidence rate natin? Alam mo, nasa age tayo ng gumaganda ang teknolohiya. Maraming computers, maraming mga nakaupo ka lang, hindi ka na active sa iyong ginagawa araw-araw. Ang isang bata, mula umaga, minsan hanggang gabi, nasa computer yan. So, yung activity niya nalilesen instead na sports. Tapos, kakain lang yan, doon na rin. So, yung mga kinakain niya, hindi pa rin masyadong nababantayan ng ating mga magulang. Ganon din tayong adults, di ba? Sa sobrang kabisihan, kakain na din lang minsan sa opisina. Minsan habang nasa computer ka, doon ka na rin kakain. Bibilin mo na lang sa mga fast foods, etc. So yun. Maraming salamat, Doc Rio. Magbabalik po ang The Doctor's In. Huwag po kayong alis. Marami tayong papel sa buhay. Kaibigan, asawa, breadwinner, OFW. Ngayon, may panibago tayong papel. Ang labanan ang mga epidemya mula sa ibang bansa. Kaya i-fill up ng wasto ang papel na ito at alamin ang mga sintomas.
kaya nating panatilihing ligtas ang ating bansa kung lahat tayo gagampanan ang ating papel. Generic medicine ang option ng ating mga kababayan na hindi ganun kalaki ang budget. Pag-usapan natin yan ang generic medicine, kasama natin si Ms. Joyce Ann Seria ng Pharmaceutical Division ng DOH. So, magandang gabi po, Ms. Joyce. So, ano po ba ang definition ng generic medicine? Well, pag sinabi mo kasing medicine, pwede siyang i-classify into two. Meron tayong innovator drug and meron din tayong generic drug. Pag sinabing innovator drug, ito yung mga gamot na naunang minarket o inilabas sa merkado. Sila rin yung unang minanufacture, kaya ang ibang tawag sa kanya ay originator drug. No? Sila yung usually may patent or exclusive rights para ma-market sa Philippines or sa ibang market sa ibang bansa. So, pag natapos tong patent period na to, may lalabas dyan na same molecule pero sa ibang companies. So, meron yan brand B, brand C, or brand D. So, itong mga gamot na to, ito yung tinatawag na generic medicines. Pag sinabing generic medicines, ika-classify rin siya into either generic or branded generics. Pag sinabing branded generics, ito yung may brand. So, as the name implies, may brand. Yun yung mga mas mahal. Mas mahal siya sa generic. Sa generic na ano. Pero mas mahal pa rin ng innovator drug. Ay, yung pinaka-brand. Yes. Pag generic naman, ito yung mga drugs, pag nakita mo yung sa label nila, for example, paracetamol lang ang nakalagay, walang brand name. Siyempre, takot yung ibang mga tao na sinasabi, baka hindi naman epektibo ito. Pa-explain po sa kanila, effective naman siya. Yes, madami nga nagtatanong effective ba and safe ang generic medicines. So, basically, chemically identical ang innovator at generic medicines. Pareho sila ng active ingredients. So, makakaasa kayong pareho rin ng epekto nito sa pasyente. So, as long as FDA certified siya or registered, ma-assure kayo na safe, effective, and quality ang generic medicines. So, meron din tayong tinatawag na Generics Awareness Month. Ano po ba yung nangyayari dito? Generic Awareness Month is September. So, 27 years na yung Generics Act natin. So, this September 29 to 30, magkakaroon tayo ng Generic Summit sa SM Mega Mall Activity Center, Building A. And magkakaroon tayo ng mga medical check-ups. And magkakaroon mga rin ng... libre yan, no? Yes, and magkakaroon rin ng exhibits, mga photo exhibit nung Medicines Access Program namin. And magkakaroon rin ng awarding sa mga advocates ng generic medicines. Yun. So, tas magkakaroon rin ng mga exercise, Mga iba't ibang programs. Andun rin yung National Nutrition Council. So, sa tingin niyo po, paano mapropromote ang generic na mga medicine sa awareness month na to? Well, through this generic summit, so we will increase the awareness of the public on generic medicines. Yung benefits nito, so makakamura na tayo and gagaling pa yung mga pasyente. Tama. So, nakikita ko rin na marami ng mga generic pharmacy ngayon. Ano pong magandang epekto nito sa mga taong nagkakasakit? Well, maganda yan na dumadami yung mga pharmacies na nag-offer ng generic medicines because this will increase the access and ready availability of quality, effective, and safe generic medicines. So kung dati malalayo yung mga drug outlets, ngayon dumadami na yung mga outlets na nagsaserve ng generic medicines. Kasi di ba pag usually nagkakasakit, lalo na yung mga hindi may kaya, Yes, problema nila oo. yung pagbibili ng gamot. So at least maganda yung may mas murang gamot na Yes. alam naman natin na effective din Yes, siya. madami silang options ngayon. So ano na lang po ang ating mensahe sa ating mga manonood? Well, iniimbitahan namin kayong lahat na dumalo sa aming Generic Summit sa September 29 to 30 sa SM Mega Mall Activity Center Building A. So, 2 days po yun. Magkakaroon po tayo ng mga free medical check-ups, photo exhibits, at iba't iba pa mga fun learning activities. Thank you, Ms. Joyce, sa napakalagang impormasyon na ibigay niyo sa amin. Magbalik tayo sa napakagandang Zamboanga Peninsula at tunguhin ang Zamboanga City Medical Center. Tukuyin ang kanilang mga equipment at programs at alamin kung bakit maaring sabihin na ganyan dapat ang ospital. Ang Zamboanga Peninsula ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Dito ang ating sunod na destinasyon para sa ating paghahanap ng mga magagandang DOH-maintained hospital. Ang ating subject ngayong gabi ay ang Zamboanga City Medical Center. The Zamboanga City Medical Center has its origin
as a simple dispensary known as the Zamboanga General Hospital in 1918. Sa pagdaan ng mga taon, iba't ibang improvements ang nakuha ng ospital. The Zamboanga City Medical Center through the years have already invested several improvements. For now, ongoing ang 4-story outpatient department natin. We also have the cancer center. Then we will also be putting up a new trauma center. And we have the latest, the MRI and a 16-slice CT scan. The authorized bed capacity of the hospital is 500 beds. But for now, we are admitting 103%. More or less, about 500 to 600 patients are being admitted. So we are an overutilized hospital. That is really our challenge. That's why you can see that there are patients, especially at the OB/GYN department, that are 2 in a bed. But then we provide as much as possible the same quality of service. Isang uniqueness ng ospital na ito ay ang pagkakaroon nila ng Human Milk Bank. Mayroon din silang Kangaroo Mother and Child Unit para mas ma-improve ang pag-alaga sa mga sanggol. Bukod pa dyan, ang iba pang mga facilities na present sa kanilang ospital. The Human Milk Bank, actually one of the very few or if not the only one outside of Metro Manila, And our Human Milk Bank has been in operations for 2 years now. The most significant contribution to that is it's really especially for our sick babies, na yung mga premature babies, for example, na kailangan nila ng advantage that a breast milk can give. So ang ginagawa ng staff namin actually for the Human Milk Bank to make sure na there is available stock. Every month, meron silang assigned na mga health centers that they visit to encourage mothers to donate. The specific purpose naman of the Kangaroo Mother Child Unit is, again, specifically ang target niya for premature babies. The studies kasi have shown na skin-to-skin contact between an infant and a mother plays a big role in promoting growth, not only promoting growth, but also as a general well-being for the premature infants. Ang mga premature babies, when they're born earlier, they need a lot of support. The KMC provides that for them. Ang Zamboanga City Medical Center is already a tertiary level hospital, and in fact, there are a lot of equipments already available to our patients or to our clients in the Zamboanga Peninsula. Well, the cobalt therapy for cancer patients has been available for some time. Surgery, OB/GYN, pediatrics, internal medicine, anesthesia. Those are accredited residency training programs. Our treatment hub for HIV/AIDS patient has been open for several years now. For the entire Zamboanga Peninsula, it's the only place where patients who are HIV positive can come for free antiretroviral medications as well as laboratories and other services made available through the OHAT package. Because one of our core values is culture sensitivity, a big portion of our patients are actually Muslims. Out of respect for that, our dietary section actually, we do not serve pork. Bilang patunay ng kanilang magandang serbisyo at ng milestone ng kanilang achievements, ilang parangal at pagkilala na rin ang kanilang tinanggap. For several years now, the hospital actually is a recipient of the Red Orchid Award. In fact, in 2014, they gave us a Hall of Fame award for Red Orchid because we've been 100% tobacco-free for 3 succeeding years now. And this is something that the hospital takes very seriously because of the implications to our health. We received our ISO accreditation last April. Officially, ISO accredited na po ang CCMC. Other awards that the hospital has received, that would include the Kangaroo Mother Care Unit recognition of the Kangaroo Mother Care Unit as well as recognition of the opening of our Human Milk Bank. The Zamboanga City Medical Center has been in existence for almost 100 years now, and with the passing of time, a lot has changed in terms of our services as well as concerted effort also to provide residency training, a venue for research not only for our resident physicians but also for our nurses. The hospital has come a long way and we will be celebrating our 100 years in 2 years' time. The hospital has never been this serious in our commitment to provide
excellent service in the field of healthcare. Sa patuloy na improvement ng facilities ng ospital, patuloy din na improvements ng kanilang services. Kaya naman, maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Formang-forma. Asin. Original. Asin. Imported. Asin. Yan nabili mong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt, sakto ang iodine. Piliin ang may tatak saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. Asin. Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? Asin. Isang paalala mula sa DOH. Welcome back po sa The Doctor is In. Alam nyo, iba't ibang health problems ang kaakibat ng pagiging obese. Pag-usapan natin yan kasama si Kelvin R.J. Esposo ng National Nutrition Council. Magandang gabi, RJ. Magandang gabi po, Kumusta Dr. Rio. Okay naman po. Alam nyo, natutuwa ako dahil kayo sa mga staff ng National Nutrition Council ay talagang abala Apo. para mapalaganap ang tamang information about healthy lifestyle also. Opo. Sa tingin mo ba, gaano ba kalala ang problema ng obesity dito sa bansa? Base, Pero bago mo sagutin yan, kailangan malaman natin muna ano ba ang ibig sabihin ng pagiging obese? okay po. Yung obesity po, or yung tinatawag natin matabang-mataba, ito po yung kondisyon na... Matabang-mataba, ha? Opo. Ito po yung kondisyon na yung timbang na isang tao ay sobra para sa kanyang taas. Or yung parang yung... Para sa kanyang height, mas mataas yung weight niya para sa kanyang height. Pwede ba tayong magbigay ng halimbawa? Ako, hindi man ako ganong katangkaran. Opo. 5'2 and a half. Ano dapat ang aking timbang pwede. na ideal? Opo, yung ginagamit po natin na standard po para malaman kung ano yung classification ng timbang ng isang tao, yung body mass index po. Opo, so Body yun po, mass index. Opo, o BMI po. Paki-explain. Ito po yung height, yung timbang niyo po in kilograms, i-divide sa height in meters squared. So kapag nakuha na po yung computation nun, din na po makikita po kung ika-classify na po natin kung overweight ba or obese isang tao. Kunyari po, pag nakuha niya yung BMI na 18.5 to 24.9, normal lang po yun. Ang ibig mo bang sabihin ng isang tao, pwede niyang malaman base doon sa komputasyon, Opo. siya na mismo mag-compute pwede Opo. na siya isang obese. Opo. Kapag po, okay. para naman po malaman kung overweight isang tao, dapat po yung BMI niya ay 25 to 29.9. Tapos yung mas mataas po sa 30, yun na po yung makukonsider na obese isang tao. Gaano Opo. kataas ang obesity sa bansa natin? Opo. Base po sa datos ng Food and Nutrition Research Institute, nakita po na noong 1993, ang dami po, or yung bilang po ng mga taong overweight or obese ay 16.1% sa mga adults 20 years old and above. Tapos ngayon pong 2013 po, yung pinaka-recent nila na data, 31.1% na po. Wow, ang laki ng ano, Opo, ha? halos dumoble po Double in 20 talaga. years. Opo. Ano kaya mga dahilan naman at bakit nagiging obese ang mga tao? Lalong-lalo na ngayon dahil tumataas siya kamo. Opo. Unang-una po yung changing po yung dietary patterns natin. Dietary patterns, Opo. Yung meaning... mga kinakain po ng mga tao nag-iiba na. Mataas, ngayon mo patuloy pong bumababa yung consumption ng mga Pilipino ng fruits and vegetables, habang mataas pa rin po yung consumption ng mga mamantika, tsaka matatamis na pagkain na maaaring cause po na mga mga calorie dense po. So kapag hindi nagamit ng katawan, nagliipon po sa katawan yung calories. Yun po nagiging cause ng pagiging mataba ng isang tao. Oh, that's number one. May Opo. may sinabi ka, dalawang pangunahin Opo. eh. Yung Ano pangalawa number naman two? po, yung physical inactivity po, or yung parang hindi na masyadong gumagalaw-galaw po yung mga Pilipino. Base rin po sa datos po ng FNRI, halos 75% po ng mga Pilipino ay kulang sa physical activity. So yun po, madami yung kinakain at the same time hindi masyadong gumagalaw, kaya po mataas yung bilang ng mga overweight or obese dito sa Pilipinas. Sa tingin mo, bukod doon sa pagpapayo ng ating mga parents, halimbawa mataba na talaga, Opo. ano mga dapat natin gawin hanggang hindi natin madala ito sa pagkatanda? Lalo po sa mga bata dahil patuloy po silang lumalaki.
maganda po na maging mas aktibo yung mga bata. Iwasan na po natin yung paglalaro ng computer games masyado, yung puro nood na lang sa TV. Kailangan po magkaroon po ng more active lifestyle yung mga kabataan natin. They should engage in sports or yung mga leisure activities like jogging, walking, yung mga gumalaw-galaw po. Napansin ko kanina may dala kang plato. Opo. Ano ba yung glow, go, and grow? Pwedeng magbigay ka naman ng explanation. Ano ba ibig sabihin ng nakasaad dito na go, grow, and glow sa plato na to? Ito po, Doc Rio, ito po yung tinatawag nating pinggang Pinoy. Ito po yung maaari nating gawin na food guide tuwing tayo ay kumakain. So parang kumakain ka na breakfast, lunch, or dinner. Titingnan niyo po yung plato niyo kung ganito yung proportions niya. Meron po dapat 3 food groups. Andun po yung go, grow, at saka glow. Yung go foods po yung energy giving like tulad ng kanin, tinapay, pasta. Yung grow naman po yung protein rich, yung mga karne, isda. Tapos yung glow po, yung gulay at prutas. Kung titingnan niyo po, Doc Rio, kalahati po nung pinggan, dapat po puno ng gulay at prutas. Tapos kalahati po andun yung kanin at ulam. Pwede po natin gamitin gabay ito tuwing tayo ay kumakain. Breakfast, lunch, or dinner. Para titingnan nyo lang po, yung plato ko ba, makulay. Tapos yung proportion niya ba, tama sa isa't isa. Sino maganda magbigay tayo ng mga ganitong plato doon sa mga obese, no? Opo. Para makita nila kung anong dapat nilang kainin. Opo. May pamaypay kaya ta. Ano ba yung pamaypay na yan? Ito naman po, Doc, ito po yung 10 commandments. Ito po yung 10 utos po para sa sigla at lakas ng buhay. Ito po yung to prevent malnutrition, undernutrition man or overnutrition. Pinopromote po natin to for the adults. Ito po yung popular version ng nutritional guidelines for Filipinos. Bukod sa Pinggang Pinoy at sa 10 commandments, pinopromote po natin, patuloy po yung promotion natin ng exclusive breastfeeding at proper complementary feeding. Para habang bata pa lang, maiwasan na po natin yung overweight at obesity among the children. Okay. Meron ka bang iba pang mensahe na gusto mong iparating sa ating mga manonood? Sa mga ating mga manonood po, patuloy po natin yung pagkakaroon po ng healthy diet at active lifestyle should not just be during the Obesity Awareness Month, pero panghabang buhay po natin itong gagawin. Kasi yung benepisyo po ng pagkakaroon ng tamang timbang, hindi lang para sa atin, pero para din sa mga mahal natin sa buhay. Kaakibat na rin po nito nung nakarang celebration po ng Nutrition Month ng July, timbang iwas to sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Ganon din po. Kung gusto nyo po ng tamang timbang, timbang iwas to sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Maraming salamat, RJ, dahil napakaganda ng iyong mga sinabi para sa ating mga manonood. At sigurado ako, lahat ng mga nanood sa iyo ngayon, magiging idol ka para mapanatili ang kanilang mga timbang. Maraming salamat din po, Dr. Rio, for inviting me sa The Doctor Is In. Panoorin naman po natin ang mga kaganapan sa recently concluded na Obesity Convention at alamin ang ilan pang karagdagang information tungkol sa obesity. Narito sa handog na ito. Ang obesity ay isang kondisyon kung saan ang isang individual ay sobra ang timbang. Iba't ibang health hazards ang dulot ng pagiging obese. Kaya naman tinututukan ito ng kagawaran ng kalusugan. Isang convention ang ginanap upang i-address ang problema ng obesity sa bansa at magpalaganap ng kaalaman tungkol dito. This conference is actually an annual convention of the Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. This is really in line with their advocacy of maintaining health by maintaining proper weight and through healthy eating and exercise. What they're going to talk about here are not only interventions like drugs, no. There is a lecture which is the one that I gave, even on food supplements, the evidence about them. Also talking about the different advocacies related to curbing overweight and obesity, including exercise, including mga changes in policy, for example, that could potentially impact on curbing actually the problem of obesity. Filipinos daw eat at least one meal outside of the house. And that means that we access fast foods almost every day. Aside from that, technology. So instead of, for example, children or adults playing, spend a lot of time indoors, using our computers, texting. People who are talking in this conference are many of the key leaders, opinion leaders when it comes to overweight and obesity. So let us all become aware of the reasons why we gain weight, no?
And let's all go back to our traditional patterns of eating, no? Where we share a meal with our family, where we eat a balanced diet, and where part of the things that we do is actually exercising and moving in order to curb this epidemic of overweight and obesity in our country. Mayroong kasabihan na health is wealth. Kaya naman marapat lamang na ating alagaan ang ating mga sarili. Dahil sa pagkakaroon ng malakas at malusog na pangangatawan, hindi lang tayo ang makikinabang. Kasama din ang ating mga mahal sa buhay. Marami tayong papel sa buhay. Kaibigan, asawa, breadwinner, OFW. Ngayon, may panibago tayong papel. Ang labanan ang mga epidemya mula sa ibang bansa. Kaya i-fill up ng wasto ang papel na ito at alamin ang mga sintomas. Kaya nating panatilihing ligtas ang ating bansa kung lahat tayo gagampanan ang ating papel. So, Doc, kumusta naman ang iyong first hosting day? Alam mo, kanina ninenervyos ako talaga. Pero nung nagsimula ka na, nahawa ako sa galing mo, ay dire-diretso na siguro to. Hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pang kabanata ng ating buhay together para dito sa Dr. Is In. Mabuti naman po, Doc. Really, I'm really very happy. Yes. Thank you so much, Janice. Kung meron pa po kayong karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lamang po sa 651-7800, local 2829 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Rio Magpantay ng Kagawaran ng Kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. I would like to thank Guess for my clothes and accessories and the Dr. 6 Foronda for my skin. Ako ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.